Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakainit na balita mula sa gitnang silangan ng ating tinututukan sa mga oras na ito. Kinondena ng United Arab Emirates o UAE ang tinawag nitong pag-atake ng misal ng Iran sa isang barkong may kaugnayan sa kanilang pambansang kumpanya ng langis habang ito ay bumabaybay sa Strait of Hormuz. Tahasang inakusahan ng pamahalaan ng UAE ang Tehran ng mga gawaing pirata matapos ang mapanganib na insidenteng ito sa rehiyon. Ayon sa opisyal na ulat ng ahensya ng balita na WAM, unang inihayag ng Abu Dhabi National Oil Company o ADNOC na isa sa kanilang mga sasakyang pandagat ang pinuntirya ng isang missile nitong nakaraang Sabado ng umaga. Sa kabila ng matinding banta sa seguridad, agad na idineklara ng pamunuan ng kumpanya na kontrolado na ang buong sitwasyon sa kasalukuyan at patuloy silang nakikipagtulungan sa mga lokal na awtoridad upang matiyak ang kaligtasan. Kasunod ng pangyayari, nagpalabas ng opisyal na pahayag ang Ministre ng Ugnayang Panlabas ng UAE upang kondenahin ang tinawag nilang pag-alit na pag-atake ng Iran laban sa barko ng ADNOC. Binigyang diin ng pamahalaan ng UAE na ang ganitong mga aksyon ay direktang banta sa katatagan ng rehiyon at sa malayang kalakalan na dumaraan sa estratehikong rutang ito na nag-uugnay sa iba't ibang bansa sa buong daigdig. Nangamaraman yung panalangin Basa Presyanyo. Bagamat matindi ang naging pagkondena sa pag-atake, wala pang inilalabas na karagdagang detalye ang pamahalaan ng UAE o ang pamunuan ng ADNOC hinggil sa pagkakakilanlan ng barko sa karga nitong langis o sa eksaktong pinsalang natamo nito dahil sa missile. Sa kabutihang palad, kinumpirma ng mga opisyal na walang naiulat na nasugatan o nasawi sa hanay ng mga tripulante sa mismong insidenteng ito. Mahalagang maunawaan na ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang daanan ng enerhiya sa buong daigdig. Bago pa man sumiklab ang kasalukuyang labanan, humigit kumulang 20% ng kabuang supply ng langis at liquefied natural gas o LNG sa buong mundo ang dumaraan sa napakakipot na karagatang ito na matatagpuan sa pagitan ng Oman at Iran. Ang anumang aberya o pagharang dito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pandaigdigang merkado. Mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran noong ika-28 ng Pebrero, paulit-ulit nang nagkaroon ng matinding pagkagambala sa paglalayag ng mga barkong pangkargamento at tanker sa rehiyong ito. Ang gerang ito ay nagdulot ng malaking kawalan ng katiyakan sa seguridad at naglagay sa mga internasyonal na kumpanya ng pagpapadala sa isang napakadelikadong sitwasyon sa bawat biyahe. Dahil sa patuloy na banta ng mga ganitong pag-atake, mabilis na tumaas ang singil sa pagpapadala ng mga kargamento sa iba't ibang bahagi ng mundo habang lumalalim naman ang pangamba sa kaligtasan ng mga tripulante. Ang mga kumpanya ng seguro ay nagpatupad din ng mas mataas na bayarin para sa mga barkong dadaan sa gitnang silangan na lalong nagpapabigat sa pandaigdigang ekonomiya at maaaring magtulak pataas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Inihayag din ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng UAE na ang pinakahuling pag-ataking ito ay isang malinaw na paglabag sa resolusyon ng United Nations Security Council na nagpoprotekta sa kalayaan sa paglalayag o freedom of navigation. Ayon sa kanila, ang mga internasyonal na batas ay dapat sundin ng mahigpit ng lahat ng bansa upang maiwasan ang kaguluhan at mapanatili ang kapayapaan sa mga pandaigdigang katubigan. Direktang inakusahan ng pamahalaan ng UAE ang Revolutionary Guards ng Iran ng pagsasagawa ng mga gawaing pirata dahil sa sinasadyang pagpuntirya sa mga komersyal na barko na wala namang kinalaman sa militar. Ang ganitong uri ng agresyon ay itinuturing na pag-atake hindi lamang sa UAE kundi maging sa buong pandaigdigang komunidad na lubos na umaasa sa ligtas na transportasyon ng mga kalakal at enerhiya sa pamamagitan ng mga karagatan. Ayon pa sa opisyal na pahayag ng pamahalaan ng UAE, ginagamit umano ng Iran ang mahalagang rutang pandagat na ito bilang kasangkapan sa panggigipit sa ekonomiya ng ibang mga bansa. Sa pamamagitan ng pananakot sa mga komersyal na barko, sinusubukan umano ng pamahalaan sa Tehran na impluwensyahan ang takbo ng pandaigdigang politika at ekonomiya na nagdudulot ng matinding pinsala sa mga negosyo at kabuhayan ng mga ordinaryong mamamayan. Dahil dito, formal na nanawagan ng pamahalaan ng UAE sa Iran na agad na itigil ang lahat ng uri ng pag-atake sa mga barkong sibil at muling buksan ng buo at walang anumang kondisyon ang Strait of Hormuz.
Binigyang diin nila na ang katatagan ng buong rehiyon ay nakasalalay sa paggalang sa soberanya ng bawat bansa at sa pagsunod sa mga internasyonal na kasunduan at batas. Sa kabilang banda, nagbabala na noon ang Revolutionary Guards ng Iran na magsasagawa sila ng aksyon laban sa anumang sasakyang pandagat na dadaan sa makipot na kipot kung mapatutunayang may kaugnayan ang mga ito sa mga kalaban ng Tehran o kung hindi sila susunod sa mga direktiba ng Iran. Ang babalang ito ay nagpapakita ng kanilang determinasyong kontrolin ang trapiko at magpataw ng presyon sa iba't ibang bansa. Samantala, naglabas din ng sariling pahayag ang kumpanyang ADNOC noong Biyernes, kung saan sinabi nilang lubhang naapektuhan ang kanilang operasyon dahil sa serye ng mga walang saysay na pag-atake sa kanilang mga tauhan at ari-arian. Sa kabila ng matitinding banta sa kanilang kaligtasan, patuloy pa ring nagtatrabaho ang kanilang mga empleyado upang mapanatili ang daloy ng supply ng enerhiya sa iba't ibang panig ng daigdig. Idinagdag pa ng kumpanya na patuloy nilang tinutugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga customer sa buong mundo sa kabila ng tinawag nilang pambihirang mapanghamong kalagayan sa kasalukuyan. Ipinapakita nito ang katatagan ng ADNOC bilang isa sa mga pangunahing haligi ng pandaigdigang merkado ng enerhiya kahit na nahaharap ang kumpanya sa matitinding panganib sa bawat paglalayag ng kanilang mga tanker ng langis. Sa isang nakakabahalang pagbubunyag, iniulat ng ADNOC na 15 sa kanilang mga barko ang inatake na ng mga missile at drone habang dumaraan sa Strait of Hormuz mula nang magsimula ang armadong tunggalian sa rehiyon. Ang numerong ito ay nagpapakita ng isang sunod-sunod na serye ng mga pag-atake na nagbabanta sa industriya ng langis ng UAE na napakahalaga sa pambansang ekonomiya nito. Sa kabuang bilang na ito, 3 sa mga pag-atake ang naganap ngayong linggo lamang na nagpapahiwatig ng mabilis na paglala ng sitwasyon sa karagatan. Ang sunod-sunod na mga insidenteng ito ay nagpapakita na hindi na nag-aatubili ang mga umatake na gumamit ng dahas na nagdudulot ng matinding takot sa mga manggagawa sa industriya ng petrolyo at naglalagay sa mga pasilidad at barko sa mas malaking panganib. Napakalaki rin ang naging epekto nito sa buhay ng mga manggagawa. Ayon sa opisyal na ulat ng ADNOC, ang mga nakaraang pag-atake ay nagresulta na sa pagkamatay ng isang miyembro ng tripulante at pagkakasugat ng 20 iba pa. Ang pagkawala ng buhay at pagkasugat ng mga sibilyan ay nagpapakita na ang krisis na ito ay hindi lamang usapin ng ekonomiya, kundi isa ring seryosong usapin sa kaligtasan at karapatang pantao. Kapansin-pansin din na sa kanilang pahayag noong Biyernes, hindi direktang pinangalanan ng ADNOC kung sino ang responsable sa serye ng mga pag-atake sa kanilang mga barko. Ang diplomatikong pag-iingat na ito ay nagpapakita ng masalimuot na sitwasyon sa politika sa rehiyon, kung saan sinusubukan ng kumpanya na iwasan ang karagdagang tensyon habang patuloy na naghahanap ng sapat na proteksyon para sa kanilang mga tauhan. Ang ADNOC na pagmamay-ari ng pamahalaan ng Abu Dhabi ay kilala bilang isa sa pinakamalalaking kumpanya ng enerhiya sa buong daigdig. Nag-i-export ito ng krudo, natural gas at iba pang produktong petrolyong pinino sa mga customer sa iba't ibang bansa. Dahil dito, ang anumang banta sa kanilang operasyon ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa pandaigdigang supply ng enerhiya at magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa merkado. Sa pagtatapos, ang pag-atake sa barko ng ADNOC sa Strait of Hormuz ay nagpapakita ng patuloy na lumalalang krisis sa gitnang silangan na maaaring magkaroon ng malubhang epekto maging dito sa Pilipinas, partikular sa pamamagitan ng posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo at iba pang bilihin. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan sa rehiyong ito upang maibahagi sa inyo ang mahahalagang impormasyon. Ako ang inyong tagapagbalita, nag-uulat ng mga balitang mahalaga para sa bawat Pilipino. Isang malaking balita ang umugong ngayon sa pandaigdigang kalakalan. Posible umanong nilimitahan na ng bansang Turkey ang pagpasok ng mga komersyal na barko sa Black Sea. Ang desisyong ito ay kasunod ng sunod-sunod na pag-atake ng Russia at Ukraine sa mga barkong naglalayag sa naturang rehiyon. Agad na nabahala ang mga eksperto sa seguridad dahil sa posibleng agarang epekto nito sa ekonomiya at supply ng langis sa buong mundo. Ayon sa ulat mula sa Directorate General of Coastal Safety ng Turkey, hinarangan at pansamantalang hindi pinahintulutang makadaan ng ilang barkong patungo sa daungan ng Novorossiysk sa Russia. Ang mga barkong ito ay kasalukuyang naghihintay na makadaan sa Dardanelles Strait. Ang biglaang pagkaantala ay nagdulot ng matinding kalituhan sa mga operator ng barko na umaasa sa mabilis na paglalakbay patungo sa hilagang bahagi ng rehiyon.
Para sa kaalaman ng lahat, ang Dardanelles Strait ay isang napakahalagang daan ng tubig na kontrolado ng Turkey. Isa ito sa mga rutang nag-uugnay sa Mediterranean Sea at Black Sea. Ang mga barkong nais pumunta sa Novorossiysk upang kumuha ng krudo at trigo ay kailangang dumaan sa mga kipot na kontrolado ng Turkey. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, ang anumang aberya sa rutang ito ay tiyak na magpapabagal sa daloy ng mga pangunahing produkto sa buong mundo. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag o paliwanag ang pamahalaan ng Turkey hinggil sa biglaang paghihigpit na ito. Tikom pa rin ang bibig ng mga opisyal sa Ankara, ngunit naniniwala ang mga eksperto na maaaring may kinalaman ito sa lumalalang tensyon. Ang kawalan ng malinaw na abiso ay nagdulot ng pangamba sa mga kumpanya ng pagpapadala na kasalukuyang nakatenga at naghihintay ng pahintulot upang makatawid sa kipot. Ang desisyong ito ng Turkey ay nag-ugat umano sa serye ng mararahas na pag-atake ng Russia at Ukraine laban sa mga komersiyal na barko. Nitong mga nakaraang linggo, naging target ng pambobomba at mga pag-atake ng drone ang mga sasakyang pandagat sa Black Sea. Dahil dito, napilitan ng Ankara na magpatupad ng mas mahihigpit na hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng sarili nitong teritoryo at ng mga karatig bansa sa rehiyon. Kamakailan lamang kinumpirma ng Ministry of Foreign Affairs ng Turkey na may mga sugatang tripulante matapos atakihin ng mga drone ang dalawang barkong pagmamay-ari ng kanilang bansa. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng galit at pagkabahala sa pamahalaan ng Turkey. Ipinapakita nito na maging ang mga barko mula sa mga bansang hindi direktang sangkot sa labanan at naglalayag para sa komersiyal na layunin ay hindi naligtas sa lumalalang digmaan ng dalawang panig. Bilang tugon, naglabas ng opisyal na pahayag ang Turkey kung saan muli nitong hinimok ang mga naglalabang panig na igalang ang kaligtasan sa karagatan. Nanawagan ito para sa agaran at konkretong mga hakbang upang maprotektahan ang mga sibilyang barko. Binigyang diin ng Ankara na ang patuloy na militarisasyon sa Black Sea ay magdadala lamang ng mas malaking panganib sa pandaigdigang seguridad sa dagat sa hinaharap. Nagbabala rin ng Ministry of Foreign Affairs ng Turkey na ang patuloy na tensyon ay magkakaroon ng negatibong epekto sa maraming aspeto. Isa na rito ang banta sa seguridad sa pagkain sa buong mundo. Dahil ang Black Sea ay isang pangunahing ruta ng kalakalan ng trigo, ang anumang sagabal dito ay maaaring magdulot ng kakulangan sa supply sa mga mahihirap na bansang lubos na umaasa sa pag-aangkat ng mga butil mula sa Europa at Russia. Ayon sa mga ulat mula sa industriya ng pagpapadala, ang paghihigpit ay hindi lamang umano limitado sa mga barkong patungo sa Russia. Sakop din umano nito ang mga sasakyang pandagat na naglalayag patungo sa mga daungan ng Ukraine. Ang ganitong malawak na saklaw ng restriksyon ay nagpapakita na nais ng Turkey na iwasan ang anumang aksidenteng maaaring maganap sa loob ng nasasakupan nitong katubigan. Ang bagong hakbang na ito ay nagbabantang magdulot ng panibagong pasakit sa pandaigdigang kalakalan. Kasalukuyan nang dumaranas ng krisis ang transportasyon ng langis dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan, partikular na sa Iran. Ang banta sa Strait of Hormuz at ang pagbaba ng dami ng kargamentong dumaraan doon na sinabayan pa ng panibagong krisis sa Black Sea ay lalo pang nagpapalala sa sitwasyon ng pandaigdigang enerhiya at ekonomiya. Ang matinding palitan ng mga pag-atake sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nagbunga rin ng takot sa posibleng kakulangan sa supply ng trigo. Noong nakaraang Hulyo, umakyat sa pinakamataas na antas sa loob ng 2 taon ang presyo ng trigo sa pandaigdigang merkado. Kung magpapatuloy ang paghihigpit sa Dardanelles Strait, maaaring asahan ang mas mataas pang presyo ng harina at iba pang pangunahing bilihin sa mga pamilihan. Sa kabila ng mga restriksyon, may mga ulat na nagpapakitang pinapayagan pa ring makadaan ang ilang partikular na barko. Ayon sa pinakahuling datos ng pagsubaybay sa mga sasakyang pandagat, ang mga barkong patungo sa Bulgaria at sa sariling mga daungan ng Turkey ay malayang nakakatawid patungong Hilaga. Ibig sabihin, piling mga ruta lamang ang kasalukuyang hinaharangan ng mga otoridad bilang bahagi ng mga hakbang sa seguridad. Ang Black Sea ay itinuturing na isa sa pinakamahahalagang ugat ng komersiyo sa buong daigdig. Bukod sa langis at trigo, dito rin dumaraan ang mga pataba, bakal at iba pang mineral na kailangan ng iba't ibang industriya. Ang biglaang pagbabago sa patakaran ng Turkey ay nagpapakita kung gaano karupok ang kadena ng supply kapag ang mga pangunahing daan ng tubig ay naapektuhan ng geopolitical na hidwaan. Para sa mga bansa sa Asya kabilang ang Pilipinas, ang ganitong kaganapan sa Europa ay tila malayo ngunit may direktang epekto sa ating pamumuhay. Para to sa Asya Kalengtay ay ang pagtaas ng presyo ng trigo sa pandaigdigang merkado ay nangangahulugan din ng posibleng pagtaas ng presyo ng pandesal, noodles at iba pang pagkain gawa sa harina.
Kaya naman ang bawat galaw sa Black Sea ay may kaakibat na epekto sa bulsa ng bawat pamilyang Pilipino. Bukod sa pagkain, ang usapin sa langis ay isa pang malaking suliranin. Ang Novorossiysk ay isang pangunahing terminal ng langis ng Russia na nagsusuplay sa maraming bansa. Kung hindi makakadaan ang mga tanker sa Dardanelles, maaari silang mapilitang maghanap ng ibang rutang mas mahaba at mas mahal. Ang karagdagang gasto sa transportasyon ay maaaring ipasa sa mga mamimili at magdulot ng panibagong serye ng pagtaas ng presyo ng langis. Sa pananaw ng mga analyst, ang hakbang ng Turkey ay isang depensibong hakbang upang protektahan ang sarili nitong interes. Bilang miyembro ng NATO ngunit may magandang relasyon sa Russia, maingat na nagmamaniobra ang Ankara upang hindi makaladkad sa digmaan. Gayunpaman, ang desisyong nitong limitahan ng trapiko sa dagat ay nagpapakita na ang sitwasyon sa Black Sea ay maaaring umabot na sa isang mapanganib na yugto. Maraming bansa na ngayon ang nananawagan sa United Nations na mamagitan upang matiyak na mananatiling bukas ang mga daan ng tubig para sa mga sibilyang barko. Noong nakaraang Hulyo, nakatulong ang Black Sea Grain Initiative upang mapanatiling ligtas ang pagbibiyahe ng pagkain, ngunit matapos itong maputol, muling naging mapanganib ang rehiyon. Ang kawalan ng kasunduan ay patuloy na naglalayag sa pandaigdigang kalakalan sa malaking panganib. Sa ilalim ng Montreal Convention ng 1936, may karapatan ang Turkey na kontrolin ang pagdaan ng mga barkong pandigma sa mga kipot nito sa panahon ng digmaan. Ngunit ang paghihigpit sa mga komersyal na barko ay isang mas sensitibong usapin sa ilalim ng internasyonal na batas. Kung mapatunayang hinarangan nga ng Turkey ang mga barkong pangkomersyo, maaari itong magdulot ng mga legal at diplomatikong pagtatalo. Habang naghihintay ang mundo sa opisyal na kumpirmasyon mula sa Ankara, ang mga kumpanya ng siguro ay nagsimula na ring magtaas ng singil para sa mga barkong naglalayag sa Black Sea. Ang karagdagang gastos na ito sa siguro ay isa pang salik na maaaring magpataas sa huling presyo ng mga produkto. Ipinapakita nito na ang digmaan ay may hindi nakikitang buwis na sa huli ay binabayaran ng mga ordinaryong mamamayan. Sa pagtatapos, ang sitwasyon sa Dardanelles Strait at Black Sea ay patuloy na babantayan ng buong mundo. Ang epekto nito sa pagkain, enerhiya at kaligtasan sa dagat ay magiging malaking hamon sa mga susunod na araw. Manatili tayong mapagmatiyag sa mga susunod na ulat dito lamang sa ating programa. Ako ang inyong news anchor, nag-uulat ng mga balitang may kahalagahan sa bawat isa sa atin dito sa bansa. Salamat po.